umaga po at mapagpalang araw sa inyong lahat. Mga kapatid, kumusta na po kayo? Mga kapatid, patuloy na po tayong lumapit sa Panginoon at patuloy na po tayong magmahalan sa isa't isa at patuloy na po tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kaya nga po, sabi sa Hebreo 10:24 hanggang 25, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Salamat sa salita ng Panginoon na nahayag sa umagang ito. Kaya mga kapatid, maaari po bang samahan niyo ako manalangin at pumikit po tayo at namnamin po natin ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Let's pray. Panginoon, salamat po sa salita mo sa umagang ito. Panginoon, salamat po sa patuloy na pagmamahal niyo sa amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, gabayan niyo kami na purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Panginoon, gabayan niyo rin ang mga tao na nakikinig sa oras na to, lalo na yung salita mo na mahahayag sa pamamagitan ng aming pastor. Panginoon, gabayan niyo ang mga tao na nanonood sa kanilang pamilya sa oras na ito. Kaya Lord, salamat po sa pag-ibig at pagmamahal niyo sa amin. Salamat po sa patuloy na paggabay na nangyayari sa amin ngayon. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal niyo sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. When the rain comes, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And over that you have been faithful. And over that you have been so good. With every breath that I am able, I
Kumusta po kayo mga kapatid? It's another blessed Sunday morning, even online to worship the Lord. As we know, ang tema po natin sa buwang ito ng Hunyo ay Freedom in Christ, kalayaan kay Kristo. And the message this morning is about the freedom to be spiritually alive, living victoriously in Christ. Ang kalayaang maging buhay kay Kristo. The freedom to be spiritually alive. As we start, mula nang tayo'y nabautismuhan kay Kristo, nararanasan ba natin ang buhay na nagtatagumpay laban sa takot, pagkabalisa, matinding tukso, mga lalang ng diablo at laban sa pita ng laman? Are we alive in Christ? Maaring may mga panahong tayo'y nanghina o nadaig ng crisis o maaari din naman na naharap natin ng may katatagan maging sa panahong ito ng pandemic, praise God, o anumang kahirapang dulot ng quarantine, o anumang suliranin, in one way or another, our faith have been tested. Sa kabila nito, ang mananampalataya ay nakatayo sa pagtatagumpay ni Kristo doon sa krus. So there on the cross, naroon po ang ating pagtatagumpay. Nothing can separate us from the love of God. For the Christian, to be spiritually alive is to be in union with God, back to Himself. Meron po tayong pakikipag-isa sa ating Panginoon. Why? Because Christ is in us. Our life is now hidden in Christ. Since Christ, who is in you, is eternal, the spiritual life you have received from Him is eternal. Naroon po yung buhay na walang hanggan. You don't have to wait until you die to get eternal life. You possess it right now. Why? Because the Lord Jesus Christ has promised it to us. Mayroon tayong buhay na walang hanggan. Now, sa atin pong mensahe sa umagang ito, there is the first point that I would like to share with you. Recognize our dead condition in the past. Alamin at alalahanin ang ating patay na kalagayan noon. Kolosas 1:21, ganito ang sinasabi sa atin, Apostol Pablo, noong una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Malayo tayo sa Diyos at tayo'y kaaway niya. Now, spiritually alive or spiritually dead? Alin po sa dalawa? Ang maging buhay sa espiritu ay kaloob ng Diyos kay Jesus. Kaya lang, tayo ay nahiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Naging alipin tayo nito. Ngunit ngayon tayo ay pinalaya na ni Kristo sa ating pagkakaalipin sa kasalanan. The truth shall set you free. Ang katotohanan ang nagpalaya sa atin. And what is the truth? The Word of God. Ang salita ng Diyos nang ito ay ating sinunod. Hindi lang natin ito napakinggan, kundi tayo po ay nagpailalim sa kapangyarihan ng salita ng Diyos upang tayo ay baguhin. So there is the conversion. And eventually, there is sanctification. We are now in Christ and Christ is in us. Now, hindi natin mahaharap ang buhay na kay Kristo hanggat, narito po mga kapatid, hanggat hindi natin tinatalikuran ang buhay na makasalanan, malayo sa Diyos, at nasa kadiliman. Before, our spiritual condition is dead because of sin. Mayroon tayong stagnant spirit. Sabi nga ay na-contaminate na, narumihan, nahawahan ng masamang ugali ng mundong ito, na-influensyahan. Now, tignan natin ang Efeso 2, 1-2. At patungkol sa inyo, kayo ay dating mga patay na sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So this is our spiritual condition. We are dead because of sin. Now, tingnan po natin ang ilang mga important points and some questions. Ano ang ilang sanhi ng ating pagkalayo sa Diyos at panlalamig sa pananampalataya? Narito po. First, naroon po yung paghahangad ng mga bagay sa sanglibutan. Kasama na ang kasiyahan, kayamanan, tagumpay, ayon saan? Sa pamantayan ng sanlibutan ito.
pag-ibig sa salapi at sa anumang bagay na nasa mundong ito. Pangalawa, pagmamataas at pagkamakasarili. Naroon po yung pride, yung self-centeredness. Pangatlo, pagsamba sa Diyos-Diyosan at pakikiayon sa kasalukuyang kultura, this ungodly culture, na labis na naiimpluwensyahan ng maling paniniwala ang mga tao, lalo na sa mga kabataan. Now, ganito ang sinasabi sa unang Juan 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, maging ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung inibig ng sino man ang sanlibutan, wala sa kanya ang alin, ang pag-ibig ng Ama. Pang-apat, we spend more time in social media, neglecting time for God. Instead of making the most of the time, we are hooked with Facebook. Our time and everything in us belongs to the Lord. Now, tingnan pa natin ang ilang mga points. Panglima, pagtalikod sa Panginoon at pagsuway sa kanyang utos. The consequence is sin. Guilt feeling, sabi niya. At pang-anim, hindi na gaanong kalapit sa puso niya ang krus ni Kristo. Remember the time that you have been baptized in the Lord, naroon po yung init, naroon po yung pagnanais sa ating Panginoon. But eventually, what happened? We lost our affection and passion to the Lord. He lost His first love. Lumayo tayo sa ating unang pag-ibig. Sino po siya? Ang ating Panginoong Jesus. Now, ano po ang sinasabi sa Apokalipsis 2:4? Subalit mayroon akong isang bagay na laban sa iyo. Ano po yun? Na iniwan mo ang unang mong pag-ibig. So yan po, iniwan natin ang unang pag-ibig. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, we need to be resurrected to a new life in the power of the Holy Spirit. Kailangang maibalik ang ating relasyon sa Diyos. Tingnan natin ang Kolosas 1:22. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Now, sabi nga ng isang quote, in order to be alive in Christ, we have to abandon the past sinful life and move into a new and sanctified life in Christ. Napakaganda po. Now, tingnan natin ang Roma 6:11. Gayon din naman kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan. Subalit, nabubuhay dahil sa inyong kaugnayan kay Kristo Jesus. Patay na sa kasalanan at nabubuhay na tayo sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. And that's the word. Patay na sa kasalanan. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Dito tayo pinalaya ni Jesus. Hindi na tayo nabubuhay sa dati nating ginagawa, sa dati nating iniisip, at dati nating sinasabi na di ayon sa kalooban ng Diyos. Mayroon na tayong kaugnayan sa Panginoong Jesucristo. Amen. At naroroon po. At dahil sa tayo ay nakaugnay na sa Kanya, what then? Tayo ngayon ay may buhay na sa Kanya. Dati tayo po ay patay, spiritually speaking. But now, when we receive Jesus Christ as Lord and Savior, naroroon po, dumadaloy na ang buhay. There is nourishment, there is movement, there is growth, and there is bearing of fruits. Now, let's move on to the second point. Recognize that we are now alive in Christ. Napakaganda po ng puntong ito. Tayo po ngayon ay buhay na kay Kristo. Alamin at alalahanin na tayo'y buhay na sa ating Panginoon ngayon. Kolosas 2:6-7. Dahil tinanggap nyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya, na nakaugat at nakatayo dahil sa Kanya, matatag sa pananampalataya, kung paano kayo'y tinuruan at nag-uumapaw sa pasasalamat.
Hanggat patuloy tayong nabubuhay sa pagkakaalipin sa kasalanan, hindi natin mararanasan ang pinagpalang buhay. Buhay na masagana at nagtatagumpay sa espiritual na pakikibaka sa laman, sa sanglibutan at kay Satanas na ating kaaway. Kailangan ay may pagsunod, may pagsuko. And we are now alive in Christ since we have been baptized in Him, for we have put on Christ. Tayo po ay inilakip na sa ating Panginoon. A new life, a new spirit, and a new heart. Bago lahat, sabi nga, buhay na dahil kay Kristo. Dati tayo po ay patay, no meaning and purpose in life, carried by sinful habit, nabubuhay sa kasalanan, self-centered. To be alive in Christ is to have eternal life. Tingnan natin ang Juan 10:10. Ako ay narito upang sila ay magkaroon ng buhay. Yan po ang pangako ng Panginoon. Upang tayo po ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito na may lubos na kasaganaan. Hindi lang po siya buhay, kundi ito po ay nananagana. Bakit? Dahil ang nangako ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, who is the way, the truth, and the life. Now, Unang Juan 5, 11 at 12, ganito ang sinasabi sa atin. At ito ang patotoo ng Diyos, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito'y nasa kanyang anak. Ang sino mang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang sino mang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Kaya, ang mabuhay na may pagtatagumpay sa buhay Kristiyano po ay kalayaan kay Kristo. Siya na ang ating buhay. Ito ay nangangailangan ng pagsunod sa Kanya, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagsuko sa Diyos. You have the desire and ability to know, to love, and to worship and obey God. Patuloy po tayong pinoproseso sa pagiging banal. Ano po ang tawag diyan? Sanctification. Tayo po ay patuloy na hinihiwalay sa sanglibutan towards holiness. Ngayon, ay nabubuhay na si Kristo na siya na ang may otoridad sa lahat ng bahagi ng ating buhay Kristiyano. Christ is supreme. Nakahihigit sa lahat, nangingibabaw sa lahat. Now, God is the highest priority. Seeking God's will, doing the works of God assigned us, and following Jesus at all costs, at all times. Kaya ito po yung tinatawag nating panawagan sa pagiging alagad ng ating Panginoon. Jesus Christ is now supreme. And the question is, are you living victoriously in Christ, or are you still living in bondage of a certain thing or idolatry? What else? Ito yung ating responsibilidad na gawin ang lahat ng kinakailangan gawin upang lumakad sa kalayaan na kay Kristo. Kaya alam niyo po mga kapatid, faith without works is dead. We cannot grow and mature in Christ unless we are submissive to the Holy Spirit. Kailangan nating sumunod sa Espiritu Santo at mapuspos ng Espiritu Santo. Now, sa kabila nito, patuloy pa rin tayong dinadaya ng kaaway upang maging alipin muli ng ating nakaraang pagkakamali, mga kasalanan na kasanayan, at mga panghihina at pagkabigo. You know, the battle is in our mind. Pero sa oras na ang isang Kristiyano ay maging malaya kay Kristo, may espasyo na siyang lumago at unti-unting magiging ganap. At narito po ang ilan pang mga katanungan sa atin. Ano ang tunay na dahilan kung bakit hindi natin nararanasan ang tunay na buhay kay Kristo? Ang maging matagumpay at malaya mula sa kasalanan. What are the reasons? Well, number 1, hindi pagpapatuloy sa pakikipagniig sa Diyos. Kakulangan sa quiet time or devotional time. Maaring nagsimula ngunit hindi tuloy-tuloy. At ano ang ugat po nito? Stagnant spirit. Na isasantabi lang, alam niyo po, ang Panginoon ay nasa marginal corner lang po ng ating buhay. Sabi nga ay naaalala siya
kapag meron po tayong hihilingin sa Kanya. Nakakalungkot po ang ganitong kalagayan. Okay? Sadly, God is not our priority. Kaya wala po rin yung pakikipagniig o pakikipag-usap or pakikipag-fellowship sa ating Panginoon through our devotion. Otherwise, nagiging religious exercise na lang. Kaya kailangan natin ng repentance, change of mind. Pangalawa, hindi pananalangin. Hindi lamang po lack of prayer, kundi ang pananalangin ay hindi buhay para sa atin. Prayer is spiritual works. Ito ang kalakasan natin sa pagharap, sa pagsubok. Sa bawat araw na naroon po ang pagtatagumpay. Sa labis na kaabalahan, ito'y nalilimutan na. When we pray less, we experience the pressure to compromise our Christian values. Tignan natin ang Lucas 18:1. Ganito ang sinabi ng Panginoon. At isinalaysay ni Jesus sa kanilang isang talinghaga upang magturo sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag panghinaan ng loob. Well, pangatlo, hindi pagbabasa ng Biblia. Ang di pagbabasa nito ay pagsubay sa Diyos. Sabi nga, spiritual nourishment is lacking, no wisdom and guidance. No wonder, there are Christians who are easily influenced by the lies of the social media and the doctrinal error of religions around us and the present ungodly culture na napakalakas po ng influensyang ito sa atin. Kaya madali tayong madaya. Why? Because they lack knowledge of biblical teachings. Ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga katuruan, tungkol sa mga paniniwala sa ating paligid? Pang-apat, hindi pagdalo sa gawain ng pagsamba. Whether online worship or face-to-face assembly, worship is our highest act of love, of surrender to the Lord. Hindi ito isang gawain lang tuwing linggo and then we leave God for the meantime dahil tayo po'y abala. It is about God. Ulitin po natin, it is about God and our heart offered to Him without distraction. Sabi sa Hebrews 10:25, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Sa halip ay palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na habang nakikita ninyo na papalapit na ang araw. Ano pa ang ilang kadahilanan? Panglima, kawalan ng epektibong discipleship program and discipleship lifestyle sa iglesia. It sounds new sa ibang mga iglesia, ngunit ito po ay bahagi ng Great Commission. Go and make disciples. Small group is essential. Kapag walang koneksyon sa mga kapatid, naroon ang panghihina. We need encouragement from one another. Kaya mayroon tayong mga kamustahan fellowship, mayroon po tayong mga small group, so that people can share and then we can encourage them through the principle of the Bible. At naririto po sa ating konklusyon, sa pagwawakas, ang sabi ng isang Christian writer, we must reclaim our victory and go forward with new lessons learned, being dead to sin and alive unto God through Christ our Lord. What a wonderful quote. So yan po ang iniiwan sa atin pong mensahe sa umagang ito mga kapatid. Freedom in Christ is living in Christ. We are alive spiritually and dead to sin. So yan po mga kapatid, ang ating mensahe sa umagang ito. Let's come before God in prayer. Aming Diyos na mga pangyarihan, marami pong salamat sa katotohanan ng iyong mga pangungusap sa amin. Thank you, Father, for your words that you want us, Father, to be alive in Christ. Na naroon, Panginoon, ang pagtatagumpay namin sa lahat, Panginoon, ng aming pakikibaka sa mundong ito. Salamat, Ama, dahil kami ay muling binigyan ng kasiglahan sa Espiritu, ng iyong mga salita, to remind us once more, O God, and to stand, O Lord, according to the principle of victory in Christ. Salamat po, Panginoon, at ang hiling namin, patuloy naming maranasan, Ama, na kami ay nagtagumpay na sa aming Panginoong Hesus. Salamat sa kalayaang ito. Sa kanyang pangalan, ito ang aming dalangin. Amen. Amen and amen. May God's rich blessing be upon us.
Isang mapagpalang umaga sa ating lahat ng tayo mga paglalaro sa kalagitnaan ng ating panambahan na kung saan ating alalahanin ang paghihirap ng Diyos doon sa cross ng Kalbaryo para maranasan natin yung kaligtasan na ipinagkaloob niya sa atin. So bago po tayo kumain ng tinapay at uminom ng saro, bilang pag-alaala sa ating Diyos na kung saan siya nagayubay sa krus ng Kalbaryo, na nais ko pong basahin sa inyo dito po sa nakasulat sa 1 Korinto 11:23 hanggang sa mga sumusunod. Ito po yung sinasabi no, bago natin tatanggapin ng kumain at uminom ng tinapay, ating munang basahin ang sinasabi rito sa aklat. Sa 1 Korinto 11:23 hanggang sa mga sumusunod. Ito ang sinasabi. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus noong gabing siya ipagkaloob ay lumangkot ng tinapay, nagpasalamat at tinatira-tira sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang saro ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng saro ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagpaliko. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon nang di nararatap ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago uminom ng tinapay at kumain ng tinapay at uminom ng saro. Purihin po ang Diyos sa pagkadinig at pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po rin manalangin. O Diyos, sa umaga po ito, tingin at salamat ng lubos, Lord, sa pagkataon ito, na muli po Diyos, aming siya sa atin ang aming sarili, Lord, as we receive this emblem o tanda ng inyong paghihirap sa krus ng Kalbaryo, Diyos. Lord, kung meron kaming nagawang kasalanan natin sa iyo, patawad ko. Sa ganun din dapat namin tumanggap ng sa araw at tinapay na ito na symbolize, Lord, na inyong dugo, katawan ng nagayon kayo sa krus ng Kalbaryo. O Diyos, maging dapatin ito kami sa pagpagal. Ito lang ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Pagpalang umaga ulit sa ating lahat. No? At tayo naman po dadako sa isang mahalagang bahagi ng ating panambahan. No? Alam ko ang Diyos hindi nagkulang sa atin na tayo pagpapalain sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At pagkakataon naman rin upang ating papurihan ang Diyos doon sa ating gawang kamay. No? At ibalik natin sa ating Diyos yung ating naranasang pagpapala. At nais ko lang pong basahin sa inyo ang sinasabi po dito sa 2 Korinto 9 hanggang sa mga sumusunod. Ito po ang sinasabi. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay
ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may maghanit kayo sa pagkakawang gawa, gaya nga ng sinasabi ng kasulatan. Siya ay namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Purihin po ang Diyos sa kanyang salitang nabasa natin ngayon. So tayo po'y dadako at manalangin, no? At ipagpasalamat natin ang ating maibigay natin sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang pinagmulan ng aming pinagmulan ng aming buhay, pinagmulan ng aming trabaho, pinagmulan ng aming mga pangangailangan. Lord, sa pagkakataong ito, nawa mabigyan ka namin ng papuri, pasasalamat sa pamamagitan ng aming pagbibigay. O Diyos, narito po ang aming gawang kamay. Ito'y aming binabalik sa iyo dahil alam po namin, O Diyos, na ikaw ay hindi nagkulang sa amin, na kami ay pagpapalain sa aspeto ng aming financial at sa aming mga pangangailangan, na nariyan ka, O Diyos, no? Hindi ka nagkulang sa amin. Kaya, O Diyos, itong aming maihandog sa pamagitan ng aming pagbibigay sa iyong baysambahan upang may magamit sa ikalaganap ng inyong salita. O Diyos, narito po, nawa mabigyan ka namin ng kapurihan, pasasalamat ng aming ginagawa. Lord, binabalik ko po ito ng taus-pusong nagpapasalamat sa tanging pangalan na si Jesus. Amen. Oras na ito, nasa kanya-kanya naman tayong bahay. Samahan niyo po ako sa panalangin sa ating pagtatapos. Dakilat makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa inyo sa umagang ito. Nagpapasalamat sa patuloy niyong pag-iingat sa amin. Tunay nga, O Diyos, na hindi mo kami pinababayaan sa bawat sandali, sa bawat araw na lumilipas sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat din naman sa salita mo na nahayag, Panginoon. At tunay nga na kami ay manalig at manampalataya sa inyo
sapagkat ang kalayaan, Panginoon, ay sa inyo lamang namin matatagpuan. O Diyos, patuloy mo kaming gabayan hanggang sa kami po ay makatapos sa oras na ito. Kayo po ang aming itinataas, sinasamba at pinapupurihan, Panginoon, sa umagang ito. Kaya't maraming salamat, Ama, sa patuloy mong pag-iingat sa iyong mga anak, sa kanya-kanyang mga bahay, Panginoon. Patuloy kong dalangin sila, O Diyos, sa mga oras na ito. Kaya Panginoon, maraming salamat at ang iyong pagpapala, O Diyos, ang aming tanggapin sa umagang ito. Ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo at ang pakikitisan ng Espiritu Santo ay sumaatin nawa ngayon at magpapala.